Hello, welcome to Collective Love Reading. Collective, walang specific zodiac sign. Kung nararamdaman mo ang reading na ito ay para sa'yo, parang tinatawag ka ng mga cards na ito, or parang yung title, parang hinihila ka na pindutin. This could be a reading. Pwede rin namang hindi. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag pilitin, of course. Hindi naman to personal reading. Pero kung nakaka-relate ka, nakaka-resonate ka, pwede rin namang hindi 100%. So, kunin mo lang yung magre-relate, magre-resonate sa'yo. Ayan, please do like and subscribe na lang. Hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-comment sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay sa akin. Start naman, na po natin. Collectives. Jing Tarot Reader, open po sa personal reading, guys. Please do check her out sa Facebook. Collectives. Okay. You do have the Two of Flutes and the... Okay, baliktad. Queen of Rings. I feel like may mga sorpresa or may mga dadating na sorpresa sa'yo. Magugulat ka na lang. I can see a lot of, I can see this kind of celebration wherein na magiging masaya siya. Yeah. I can see a new person na pwedeng dumating sa buhay mo. Hindi mo akalain dadating. Pwedeng kung kailan hindi ka naghihintay sa kung sino man dadating sa buhay mo, and you're just enjoying having fun. Diba? And the moment na nagko-concentrate ka doon, there's a new person na paparating sa'yo. You never the single mom. So, I feel like there's a person in the past na pwedeng there's a potential na itong taong to siya yung magpakita sa iyo na hindi ka lang, alam mo yon, hindi ka lang may mas igagaling ka pa, mas may i-improve ka pa, and maybe malaki ang magiging tulong nitong person na to para mas ma-improve mo ang sarili mo at magugustuhan mo yung mga improvements na yon. Sino to person na connect mo, collectives? You do have the contestant and the bachelorette. And you do have here the Three of Mirror. Okay. There's two or more people na pwedeng maging involved dito sa'yo. And you do have here the producer plant. Or someone here ang makikipag-connect, communicate sa'yo na magugulat ka na lang. Because you're not expecting na dadating itong mga taong ito. Okay? And I can see communication dito sa dalawa or sa kanilang tatlo. But I can see choices pagdating sa'yo. Pagdating sa love. But the red flags is here. So some of you, there's a reason kung bakit parang ayaw mong piliin itong isa. There's a reason kung bakit yung isa hindi mo gusto ring piliin. So, may mga dahilan. Okay. Pero I feel like mas i-consider mo dito is kung sino yung may attachment na may ibibigay sa'yo, sila sa'yo. Attachment na maibibigay sa'yo with regards sa usaping financial. Like maybe this is your magiging dahilan na pag titingnan mo kung sino sa kanila yung pipiliin according sa kung ano yung financial
na estado nila. Which is, I feel like it's fine, it's okay. Kasi, nagiging practical ka lang eh. Especially if you are, alam mo yun, maluho, magastos. So, hindi naman dahil gagamitin mo yung tao, 'di ba? But in a way, gusto mong makapag-provide maybe sa sarili mo. Like for example, kung magkakaroon ka ng pamilya sa kanila, 'di ba? Para maaaring ikaw yung tipo ng tao na gusto ko rin naman may pera pa ako sa sarili ko, na may matitira pa para sa akin. Medyo advance ka mag-isip eh. 'Di ba? And you're just being practical. Okay. Yeah, you do have the two offerings, the fans, and this card would like to come out. The cocktail party. Two of roses is here. I feel like hindi lang ikaw magugulat sa pagdating ng new person. There's a new person na magugulat, ikakagulat mo, and magugulat yung mga tao sa paligid mo. Maybe your friends. Yeah, this is a new person. You do have the Six of Mirrors, so maybe a person in the past. Magiging malaki ang impluwensya ng taong ito sa'yo. And pwedeng ikakagulat mo kasi hindi mo akalain eh. Hindi mo akalain na dadating itong taong to or magpaparamdam, magpapakita ng something. Hindi mo yun nakakalain. Ten of Flutes is at the bottom of the deck. Maybe nakikita mo itong person na to who is very special para sa'yo. And the Lovers is also pwedeng nakikitaan mo ng possibility of a relationship, marriage, or pwedeng makitaan mo na itong taong ito ay may potential ng marriage or relationship, magandang relasyon sa inyo. The Page of Flutes, yeah. Page of Rings, could be someone na mas bata sa'yo or may excitement ako nakikita eh. I can even see sexual connection sa inyo in the future nitong taong to. What will happen in the future for the both of you, for the sign of collective? Sign of collectives, spirit guides, angel guides. Three of Flutes is here. Queen of Flutes. One more card. You do have here the Eight of Mirrors. Nine of Mirrors. Opening up is here, and the roses. The rose ceremony. One more card. Six of Flutes and the Eight of Roses. Clarify the Nine of Mirrors. Hindi ko to kukunin masyadong marami. Just one, please. Ayun. Dalawa yung lumabas. Seven of Rings and the Six of Flutes is here. So, sa mga choices mo, sa ngayon, actually, this is more like an advice na rin, na huwag kang makinig sa takbo ng puso mo. Kasi, pwede ka masaktan. Like, if someone is nakikipag-connect sa'yo, maganda kung kaibiganin mo muna or medyo palalimin nyo muna yung connection ninyo as friends, you know. And also at the same time, whoever this person na dapat mong piliin, it feels like kailangan mong hanapin yung taong makikita mo na parang katulad ng father mo or katulad ng tatay mo. Like, if you're going to choose a person in life na makakasama, makakarelasyon, yung at least medyo kapareho ng tatay mo. And some of you, especially if your tatay is sumakabilang buhay na, so yun yung dapat hanapin mo sa isang tao.
Yan. And if ever na hindi ka naman nakaka-relate doon, maybe hindi naman yung kaugalian mismo ng tatay mo or hindi naman, lalo na kung toxic yung tatay mo, alam ka naman. Alam ka naman humanap ka ng katulad ng tatay mo toxic, di ba? Hindi. Maybe kaugali lang. Maybe yung hindi pala kasalita. Simple as that. May mga kaugalian sa tatay mo na nakikita mo sa kanya. Because ito yung posibleng magbigay ng happiness sa'yo. So, this reading is telling you na parang makinig ka din. Also, makinig ka sa sasabihin ng iba, mga friends mo, families mo regarding dito. Huwag ka mong matigas. It is because pwedeng makaranas ka ng happiness, and mafe-feel mo na parang, parang gusto ko dito sa connection nito sa taong ito kasi there's excitement, ang dami ko nararanasan, ang dami ko natututunan, and you're having fun. Pero pwedeng nakikita mo itong taong ito with the rose-colored glasses. So, medyo magaganda yung makikita or ipapakita niya sa'yo. But, behind that, iba pala yung intention or gusto niya, no, na mangyari sa inyo. The moon is telling you na magtiwala ka sa intuition mo, sa pakiramdam mo. If you feel like this person is manloloko or hindi siya nagiging totoo sa sarili niya with the opening up, you have to believe that. Maniwala ka sa intuition mo. The Eight of Roses, kasi I can see someone here na pwedeng mag-take ng risk. Kasi alam niya sa sarili niya, sasaluhin mo siya eh. Sasaluhin mo siya sa lahat ng posibleng gawin niyang hindi maganda, na may kinalaman sa inyo. Okay, alam niya tatanggapin mo siya, sasaluhin mo siya. The Rose Ceremony is here. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo bago ka magbigay ng or bago ka masilaw masyado sa taong to. Like, yeah. Honestly, I can see you falling in love with the wrong person. Makakita tayo ng mga red flags doon. So, be careful. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.